Noong unang panahon, may isang kaharian na pinamumunuan ni Haring Fernando. Siya ay isang matalino at mabait na pinuno. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, umunlad at naging mapayapa ang kahariang Derbania. Ang nakatayo sa tabi niya ay ang kanyang minamahal na reyna, na si Reyna Valeriana. Siya ay isang nagtatanglay ng kagandahang walang makakapantay. Ang hari at reyna ay may 3 anak na lalaki. Si Don Pedro ang panganay na anak, si Don Diego ang pangalawang anak, si Don Juan ang bunso, ang pinakamabait at maawain sa 3 magkakapatid. Mahal ko! Ano po yung nangyari? Inay, sabi ng doktor na nagkaroon ng sakit si tatay at hindi nila kayang gamutin dahil wala silang kaalam-alam kung ano ang dahilan nito. Anong gagawin natin? Bakit nagaganito? Nay, huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano gamutin si tatay. May isang ibon na naninirahan sa isang puno sa bundok Tabor na kayang pagalingin ang anumang karamdaman. Ito ang tanging bagay na makapagpapagaling kay Ama. Pero sino man ang kukuha nito? Pedro, ikaw ang panganay kong anak at gusto kunin mo ang ibon para sa akin. Gagawin ko ang aking lahat upang mahanap ang ibon na makapagpapagaling sa iyo. Kailangan ko nang umalis para gumaling ka kaagad. Huwag ko na! Anak! Mag-ingat ka! Dahil hindi natin alam kung ano ang harapin mo habang maghanap ka sa ibon iyon. Kuya, alam ko kung saan matatagpuan ang ibong adal. Pumunta ka sa bundok Tabor at makita mo doon ang ibong adal. Kuya, ingat ka at huwag kang matakot na humingi ng tulong sa mga lokal. Baka iligtas nila ang iyong buhay. Isang taon na ang lumipas. Hindi pa rin bumabalik si Pedro. Huwag kang mag-aalala, inay. Sigurado akong babalik siya. Sumalala na ang kalagayan ng iyong ama. Kung hindi siya babalik agad, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ano kung may masamang nangyari sa kanya? Tama. May posibilidad na may nangyayari sa kanya. Kaya dapat natin hanapin siya. At magtulungan din tayo para mahanap ang ibon. Hindi! Masyadong delikado para sa inyong dalawa na pumunta. Diego, hanapin mo ang kapatid mo. Siguraduhin ligtas siya. Kung maaari, magtulungan mo sa paghanap para sa ibon. Sige po, inay. Aalis ako agad at babalik ako kasama ang kuya at ang ibon. Kuya, ingat ka. Ako na ang bahala sa ating mga magulang at hanapin mo si kuya. Juan, may balita ba tungkol sa iyong mga kapatid? Wala po, inay.
Siyam na buwan na ang nakalipas. Hindi pa rin sila bumabalik. Huwag kang mag-alala, inay. Sigurado kung babalik sila dito kasama ang ibon. Lumalaan ang kanyang kalagayan. Kung ay mga kapatid ay hindi bumalik sa isang taon, natatakot ako na ang pinakamasama ay mangyayari. Inay, paano kung hanapin ko sila? Hindi! Ipinagbabawal ko ito. Hindi ako papayag na lumabas doon at mamatay din. Inay, hindi pa natin alam kung patay na sila o nawala o nahulog sa kanal at nangangailangan ng tulong. Juan, kung hindi pa sila patay, nakagawa na sila ng paraan para magpadala ng hudyat na buhay pa sila. Baka hindi nila kinaya. At saka kapag patay na sila, babalik ako dito kasama ang kanilang katawan. Parehas ka lang ng tatay mo ha. Matigas ang ulo, pero mabait. Ayos lang. Hahayaan kita, pero ipangako mo sa akin, Juan. Pabalik ka na buhay at mabuti. Naintindihan mo ako. Oo, inay. Pasensya na po, Binata. Pero may pagkain ka ba? Nagugutom na ako. At ilang araw na ako hindi kumakain. Kumain ka ng tinapay. Meron akong higit sa sapat. Salamat po. Nakakita ka na ba ng mga taong dumaan dito kamakailan? Opo. May isang lalaki punta dito patungo sa bundok Tabor nung nakarang punta namang isa noong nakarang 6 na buwan. Bakit? Kilala mo ba sila? Mga kuya ko yun. Kailangan ko silang mahanap at mahuli ang ibon na makapagpagaling sa anumang sakit. Makinig ka dito. Magpatuloy ka ng may pag-iingat ngayon. Ang ibang hinahanap mo ay ang ibong Adarna. Ibong Adarna? Yun ang pangalan ng ibon? Opo. Bumasok ka. Kanina pa kita hinihintay. Ikaw ba yung ermitanyo na sinasabi ng matadang leproso? Oo, salamat sa pagtulong mo sa kaibigan ko. Dahil diyan, tutulungan kita sa paghahanap ng ibon at iyong mga kapatid. Pero, umupo ka muna. Bakit ba ka naghahanap sa ibong Adarna? Ang tatay ko po, ang hari, ay may sakit na hindi magagamot sa ordinaryong paraan. Iminungkahi ng aking pangalawang kapatid na si Diego na hanapin ang ibon na makapagpagaling sa anumang karamdaman. Totoo po ang sinasabi sa iyong kapatid, pero hindi madaling huliin ang ibon. Ha? Bakit po iyon? Ang ibong ito ay may mekanismo na pagtatanggol para sa mga nangnanais na makuha nito. Kakanta ito ng 7 kanta para mahimbing ang mga biktima sa pagtulog. At kapag ginawa nila ito, ay babagsak ang dumi nito sa kanila. Ginagawang batos ang mga biktima. Inaasahan ko na iyon ang nangyayari sa iyong mga kapatid. Para hindi mabiktima na makanta nito, kunin ito maliit na kutsilyo at gupitin ang kaunti ng iyong balat. Gawin ito para sa bawat kanta. Kung ang sakit ay mapuro, pisilin ang kalahati ng mga limon nito sa mga sugat. Ang sakit ay magpupuyat. Kapag ang ibon ay tapos na, ito ay matutulog. Kapag nangyari ito, itali ang mga paa nito gamit ng gitong kwerdas na ito. Para sa mga inyong kapatid, may isang balon na malapit, ito ay tubig na makakapagbabalik sa kanila. Huli ko na ang ibong Adarna. At ilang taon na kanyang nawala. Tara na, punta na tayo at gamutin ang ating ama. Hindi pwede na si Juan nakuha sa ibon na ito. Oo nga, kaya bubugin natin pa.
Tara! Kasi ka na pala. Sino ka? Saan mo ako dinala? Hindi importante kung sino ako. Natagpuan kita sa gilid ng kalsada. Ano po nangyari sa'yo? Binugbog ako ng mga kapatid ko. Bakit po? Di ko alam pero baka nainggit sila sa akin. Ano po ang gagawin mo ngayon? Di ko alam pero pwede ba ako sumama sa iyo? Oo, pwede kang sumama sa akin. Tulong! Tumigil ka! Lumayo ka sa dalaga! Isang tao ka lamang, hindi mo ako matatalo. Tignan natin. Kumain ka ng tinapay. Meron akong higit sa tapat. Kung ibang hinahanap mo ay ang ibong Adarna. Nakita ka na ba ng mga taong lumaan dito kamakailan? Isang taon na ang lipas. Mahal ko! Ano po yung nangyari? Anak! Mag-iyak ka! At hindi natin alam kung ano ang harapin mo. Leonora! Salamat sa Diyos na ligtas ka! Ako nga pala si Doña Leonora. Isang tao ka lamang, hindi mo ako matatalo. Tignan natin. Salamat sa iyong tulong. Ano po ang iyong pangalan? Ako si Don Juan. Nasugatan ka ba? Hindi ako nasugatan. Salamat sa iyong tulong, Don Juan. Ako po si Doña Juana. Walang anuman. Tulong! Tulong! Miss, pumunta ka sa isang ligtas na lugar. Babalik ako para sa iyo. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Hindi, sasama ko sa iyo. Alam ko sigaw yan sa aking kapatid. Naghiwalay kami nung salakayin kami ng isang higante. Leonora! Ate! Huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Dunya, dyan nga lang. Piniligtas ko ang inyong kapatid. Hindi! Sasama ko sa iyo. Marunong ako makipaglaban kahit ako ay isang donya. Leonora, salamat sa Diyos na ligtas ka. Salamat din ate sa pagtulong sa akin. At sino ka? Ako si Don Juan. Siya ang nagligtas sa akin mula sa higante. Salamat Don Juan sa pagligtas sa akin at sa aking kapatid. Ako nga pala si Doña Leonora. Walang anuman. Makinandiyo ka, Dunuan. Kinayan ang karen ng lugar nila ay para sa inyo. Piniligtas ko ang isang estranghero pero hindi ito dahilan kung bakit nandito ako. Huwag mong ganun, Nandito ako para humingi ng hingin sa kamay ng Dunyang Maria Blanca sa kasal. bakit ko naman gagawin iyon? Gagawin ko ang lahat na patunayan ko ang aking sarili. Sige, dadaan ito ng pagsusubok. Ang ginagawa mo? Bakit ka nandito? Nandito lang ako para itupad ang kahilingan ng mga kaibigan mo. Tutulungan mo lang ako sa mga pagsubok at pagkatapos iyon ay bibitawan na kita. Maria, sobrang tagal na nung hindi tayo nagkita. Tama ka, Leonora. Kumusta ka? Ayos lang ako. Maria, malaya ka na ba sa lugar na iyon? Oo, hindi na ako babalik doon. Salamat sa iyong tulong, Don Juan. Teka muna, paano mo siya niligtas, Don Juan? Nag-alok lang ako na pakasalan siya at pagkatapos na iyon ay dumaan ako sa mga pagsubok at pagkatapos na iyon ay umalis na kami. Kung gayon, ipapaubayan namin ang kaligtasan ni Maria Blanca sa iyong kamay, Don Juan. At bibisita din kami kapag may oras.
Hindi sila kwalipikado para sa trono. Nagkakaya wala na sa trono. Wala tayong pagpipilian. Ang aking asawa, ang hari, ay hindi kumagaling. At ang ibon ay tumangging kumanta. Kuwan? Amay, umalik na ako. Nang kumanta ang ibon, nakita ko ang nangyari. Binubog si Juan, dapat mamatay. Dapat silang papatay. Pero Alis! Salamat, Ibong Adarna, sa pagtulong mo sa aking ama. Patawarin mo ako sa paghuli sa iyo, ngunit palalayain na kita. Isa kang nilalang na dapat lumaya at hindi nakakulong.